Ako mismo ang papatay sa inyong dalawa. At kahit nagabunan pa siya, wala siyang magagawa sa bagay na yon. Tiyo, baka naman po pwedeng umalis na tayo. Maayos na po ang lagay nyo. Hindi ka mabubuhay kung hindi mo ginagamit yung utak mo. Manahimik ka na at tapusin na natin to. Hoy, bakit parang atat na atat kang matapos to, ha? Mamatay man ako ay hindi mauubos ang mga aswang na magbabalak na gisingin ang aming Panginoon. Na hindi namin hahayaang mangyari! Magandang araw, Hukom, at sa lahat ng mga kahukom. Ako nga po pala si Kyla. Mahilig akong tumambay sa lawa habang nangingisda dahil tanaw na tanaw ko ang bulkang Taal mula roon. Dahil nagkaroon ako ng kakaibang karanasan nang minsang nayanig ang aming lugar dahil sa pagbabadya ng pagsabog ng bulkan. Hindi ko sukat akalain na ang naging superhero ko pa ay isang aswang na kung tawagin ay gabunan. Nagtataka ako kung bakit niya ako iniligtas. Alam kong lahat naman ng bagay sa mundo ay may kapalit. Tama nga ako. Iniligtas niya ako dahil na rin sa tunay na pakay ng kanilang lahi. Kaya, Your Honors, hayaan niyong ibahagi ko ang kakaiba kong karanasan at kung paano ako tumapang para iligtas ang buhay ko at ang buhay ng aking tiyuhin laban sa mga aswang. Pero bago natin simulan ng kwento ni Kyla, Your Honors, meron sana akong lambing sa inyo. Napansin namin na napakadami ng gumagaya o nagnanakaw ng videos natin dito sa Ang Hukom. Sana tulungan nyo kaming i-report yung mga to para matanggal na yung mga nagnanakaw na yan. Alam nyo kasi pinaghihirapan namin ang mga videos natin para sa inyo, pero pinapakinabangan lang ng iba nang walang paalam. Salamat, Your Honors. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, subscribe, and share. At syempre, mag-comment na rin sa video natin. Maraming salamat, Your Honors. Ay, saan ka naman pupunta, ha? Kabing-kabi na tapos lalabas ka pa. Sa lawa lang naman po ako pupunta, Tiyo. Magpapahangin. Magpapahangin. Talaga ba? Marami na akong narinig na ganyan pagkatapos uuwing buntis. Tapos yung pamilya niya ang bubuhay sa bata. Ay, Tiyo, magpapahangin lang naman po ako ron. Tsaka wala naman akong kakatagpuin dun kung sakali. Ay nako, wag ako Kyla, ha? Ganyan na ganyan ang nanay mo nung pinagbuntis ka. Yan ang palaging sagot kila mama. O, tingnan mo ngayon, di ba kami nang bumubuhay sa'yo? Ay nako, kung hindi ba naman makati ang nanay mo eh. Ay, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganun si nanay. Nakatulong din naman po siya sa inyo, hindi ba? Hoy! Yung naitulong niya, walang-wala sa nagastos namin sa'yo simula nang pinanganak ka, ha? Sorry po. Ano pa bang magagawa na sorry mo? Ang magagawa na lang natin ay huwag kang gumaya sa nanay mong kung sino-sino ang pinatulan. At kapag nadisgrasya, abay, dito lalapit na para bang mga anak ni Henry C. ang mga tao rito. Kung hindi ba naman ulaga eh. Ulugodo. Tama na po, Tiyo. Hoy, Kyla! Ako'y hindi galit sa iyo. Ay baka naman isipin mo ako'y galit sa iyo, ha? Ako na may nagpapaalala lamang. Dahil baka ikaw ay mabuntis. Nako, ngayon pa lang ay sinasabi ko na, ha? Hindi ko yan kukup-kupin. Hindi naman ho talaga ako magpapabuntis, Tiyo. Mabuti na lang din yung nagkakalinawan tayo. Ay, pupunta lang po talaga ako sa lawa para magpahangin. Titingnan ko rin ho kung may laman na ang lambat na iniwan ko doon. Ikaw nang bahala sa gusto mong puntahan. Ang bilin ko lang, kung magbubuntis ka ay humanap ka na ng bahay dahil hindi na kita tutulungan. Sige na, oho na ho, Tiyo. Ay siya, sige na. Isara mo na lang ang pinto at walang tao rito sa sala, ha? Ay maliligo na ako. Jujuti po kayo? Oo, ay kapag nakabalik na ay magsara ka na ng mga pinto, ha? Huwag kung sino-sino papapasukin, ha? Oho, Tiyo. Ay mabuti na nagkakaintindihan tayo. Hukom, nang pumasok na si Tiyo sa banyo para maligo, ay doon pa lang ako tuluyang lumabas ng bahay. Mula sa lugar namin ay kitang-kita ang ganda ng bulkang Taal. Mabilis lang din akong nakarating sa pinakalawa ng bulkan dahil malapit lang kami doon. Pagkarating ay pinuntahan ko ang lambat para tingnan kung marami ng huling isda at laking tuwa ko nang makitang marami-rami na ang nahuli nito.
Iniahon ko na ang lambat at kinuha ang mga isda at saka inilagay ang mga ito sa malaking batya. Ilang oras din akong naglagi sa lawa para panuorin ang paglubog ng araw. Nakaalis na si Tio nang makauwi ako. Dumiretso ako sa kusina para ilagay sa lababo ang mga nahuli kong isda. Maya-maya ay may narinig akong katok kaya pinagbuksan ko ito ng pinto. Bumungad sa akin si Kuya Alejandro, ang kaibigan ni Tio. Oh, Kuya Alejandro, napadpad po kayo dito. Tuloy po kayo. Naku, wala po si Tio nasa duty. Naku, ayos lang yun. Gusto ko lang naman tumambay dahil nababagot na ako eh. Ay, parehas po pala tayo. Kakauwi ko lang din po galing sa lawa. Dami kong huling isda. Gusto niyo ho ba? Para may pang-ulam kung sakali. Talaga ba? Nakakatuwa naman. Kaya nga po Pero walang bangus Ay nako, iba pa rin talaga ang sarili mong huli, ano? Opo, mas presko, hindi ba? Abay, tama naman. Kamusta na nga pala kayo rito? Hindi pa ba kayo pinapalikas? Bakit naman po? Hindi naman po nagsasabi si Tio Nako, wala pa rin ba kayong alam? Delikado ang taal ngayon. Masyadong sensitibo at sasabog yata nang wala sa oras. Ay, nako kuya, hindi naman yan tutuloy. Kakasabog lang po ng bulkan noong nakaraang taon, kaya sigurado po kung di matutuloy. Ay, hindi dapat tayo magpakasiguro, iha ha? Masyadong traidor ang mga bulkan na akala mo kalmado, pero bigla-bigla na lang sasabog. Wala naman po sinasabi si Tio tungkol dyan. Fake news lang po yung nakarating sa inyo. Ay naku, sana nga iha. Ano nga po palang gusto nyo? Tubig, juice, kape po, ano po? Naku, wag na iha. Dumaan lang talaga ako rito para tumambay. Ganun po ba? Oo. Paano? Uwi na ako ha? Naku, sandali lang po. Kukuha po muna ako ng isda para may maiuwi po kayo. Uy, talaga ba? Oo po, sandali lang po Uy, sige, salamat iha ha. Matapos kong kumuha ng isda na ibibigay kay Kuya Alejandro, hinatid ko na siya palabas ng bahay. Dapit hapon na rin naman, kaya napagpasyahan kong magprito na ng isda para sa hapunan namin. At nang matapos ay kumain na rin ako bago pumasok sa kwarto. At doon ko na inubos ang oras habang hinihintay si Tio Roy. Nagising ako kinabukasan na tirik na ang araw. Magaan ang pakiramdam ko na bumangon bago ako tuluyang lumabas ng kwarto. Naabutan kong nagkakape na sa kusina si Tio. Mag-almusal ka na. Nagpainit na ako ng tubig. Nasa termos. Magkape ka na. Sige po. Tio, dumaan po pala si Kuya Alejandro dito kagabi. Bakit daw? Hindi naman po nagtagal. Nangamusta lang po. Ano bang ginawa niya rito? Ay, naku, sinasabi ko sa'yo ha. Mahilig sa mas bata si Alejandro. Baka naman. Tio naman. Hindi ba kaibigan niyo si Kuya Alejandro? Paano kayo nakakapag-isip ng ganyan? Ay, naku, nagsasabi lang ako ng totoo. Mahirap na ha. Baka ligaw-ligawan ka at nadayo pa rito kapag wala ako. Maloko ka pa. Tio, mabait naman ho si Kuya Alejandro. Dumalaw lang ho talaga para magtanong kung hindi tayo pinapalikas. Bakit naman daw, Ber? Balita raw po ang pag-aalboroto ng bulkan, Tio. Ay, nako, ang tagal na natin dito. At sa daming beses na nangyari ang bagay na yan, ay hindi ka pa ba nasanay? Yun nga po ang sinabi ko. Saka, wala naman pong sinasabi ang barangay, di ba? Sanay na sila kapitan sa mga ganyan. Kaya parang walang binababang warning para sa mga tao. Bakit nga po? Hindi po ba dapat alerto tayo? Alerto? Ay, nako, kalokohan lang ang mga ganyan. Ay, kung ano-ano kasing pinapanood mo sa cellphone mo Tio, mas maganda na pong may alam, hindi po ba? May alam para mas lalo kang nervyosin. Tigilan mo na yan, Kayla ha. Sinasabi ko sa'yo. Oho. Siya nga pala. Yung mga isda mong nahuli, marami ba? Ay, marami po. Nandyan po sa ref. Bala ko pong magsinaing ng tilapia para sa tanghalian. Ay, mabuti kung ganon. Oo nga pala ha. May mga kabataan na nagtatanong kung gusto mo raw lumaban bilang SK. Ako po? Bakit daw? Abay, malay ko. Kulang na nga lang at sabihin kong wag na ikaw at wala ka namang alam plataforma. Wala tayong perang panapat sa mga makakalaban mo sa pagtakbo. Hindi naman po siguro kailangan ng pera para sa pagtakbo. Hoy, tanga ka ba? Sa tingin mo ba talaga ay mananalo ka nang walang inilalabas na pera? Kahit na para lang sa mga candy-candy na pamigay mo sa kampanya o yung mga pagawa mo ng tarpaulin Hindi naman po dapat malaki nagagastos, Tio. Ay nako, manahimik ka na, Kayla.
Sinasabi ko sa'yo, tumanggi ka at wala ka namang plataforma kung sakali. Aba, nakakahiya kung saka ka lang mag-iisip sa araw ng eleksyon, ha? Wala naman po talaga akong balak tumakbo eh. Ayan, mabuti na lang din at nagkakaintindihan tayo. Wala talaga po akong plano. Siya, mauna na ako sa barangay, ha? At may pinapaayos si Kapitan. Aha! At saka maglinis-linis ka nga riyan. Nakakahiya na marumi ang bahay kapag may biglaang bisita na dumating. Oho, magwawalis na rin po ako sa bakuran. Yan, mabuti yan. Ang may magawa ka naman kaysa ubusin mong oras mo sa pagtambay sa lawa. Wala ka namang mapapala roon. Hukom, hindi na ako sumagot sa naging pasaring ni Tio hanggang sa tuluyan na siyang umalis. Nagsimula akong maglinis ng bahay bago ako lumabas para magwalis sa bakuran. Pagkatapos kong maglinis, ibinabad ko na ang mga labahin. Pagkatapos nun ay nagsimula na akong magluto para sa tanghalian. Ilang oras din ang inabot bago ako natapos sa pagbabanlaw ng mga damit. Saktong pagkatapos kong magsampay, ay natanaw ko si Tio Roy na nagmamadali. Ay, Kayla! Bilisan mo riyan! Oh, bakit po? Ano po nangyari? Ay, naglabas ng warning ang pillbox, kaya bilisan mo na. Ho! Naku, sandali lang ho! Bilisan mo na nga at delikado na ang bulkan ngayon. Hindi pa naman po nag-aalboroto eh. Ano? Hihintayin mo ba mag-alboroto? Teka, Tiyo, wala pa po akong gamit. Kaya nga mag-impake ka na. Naku, OA naman kasi. Ano sinabi mong bata ka? Eto na nga po, kukuha na po ako ng damit at magpapak na. Sige na, bilisan mo. Idamay mo na rin ako. Sige ho, Tiyo. Ano bang hinihintay mo? Ito na nga po, di ba? Oy, may kumakatok. Buksan mo muna ang pintuan. Sandali lang po. Bilisan mo na. Kuya Alejandro. Bakit po kayo napunta dito? Nabalitaan ko yung tungkol sa bulkan eh. Bakit hindi pa kayo nakagayak? Eto na nga, tagahanda na. Ano nga palang ginagawa mo rito? Napadaan lang. Bumisita na rin. Mabuti naman at nakabisita ka, ha? Teka. Hoy, Kayla! Ano bang tinatayo-tayo mo riyan? Magsimula ka na mag-impake! Ano ka ba naman, Roy? Huwag mo naman awayin yung bata. Hoy, Alejandro, tigilan mo ako, ha? Wala naman akong ginagawang masama. Ito talaga, oh. Huwag mo akong bilugin, loko ka! Sus, masyado ka namang praning, Roy. Para ko ng pamangkin mo, no? Masyado mong binibigyan ng kulay ang lahat, eh. Wala naman ako sinasabing iba. Pero teka, ha? May matutuluyan ba kayo? Pwede kayo dun sa amin. Ay nako, wag na. Nakakahiya naman sa inyo. Ngayon ka pa talaga mahihiya, ha? Buti nga nahiya pa eh. Habang nag-iimpake ng mga gamit, nakaramdam ako ng pagyanig ng lupa. Napahawak ako sa kama nang biglang lumakas ang pagyanig. Rinig ko mula sa labas ang puno ng takot na sigawan ng aming mga kabarangay. Nang silipin ko mula sa bintana ng aking kwarto, ay kitang-kita ko ang nagkakagulong mga tao habang bitbit ang ilang mga gamit. Nagsisimula ng mag-alburuto ang bulkan. Mas lalong lumakas ang paggalaw ng lupa at unti-unting nagbagsakan ng ilang malalaking tipak ng semento sa pader. Napaluhod na lang din ako at unti-unti akong kinain ng kaba. Hindi ko narinig mula sa labas ng silid ang boses ni Tio. Nanlambot ang aking mga tuhod nang makitang babagsak sa akin ang isang malaki at malapad na tabla. Napapikit ako. Tanggap ko nang mababagsakan ako. Ngunit ilang segundo na ang lumipas ay wala pa rin akong nararamdamang sakit. Ramdam ko ang pag-angat ko sa lupa. Natulala na lang ako nang mapansin kong hawak na ako ng isang lalaki. Malaki ang kanyang pangangatawan. Parang nyebe sa puti ang kanyang buhok, maging ang kanyang balat. Sa kabila ng kanyang hindi normal na anyo, ay hindi na itago noon ang kanyang taglay na kakasigan kahit na meron siyang malalaking mga sungay. Ayos ka lang ba? Sino ka? Ibaba mo ko. Hindi maaari ang gusto mo. Masyadong delikado. Bakit? Sino ka ba? Bakit mo ko niligtas? Hindi kita maaaring ibaba kagaya ng gusto mo. Masyadong delikado ang bulkan. Isa pa, malakas pa ang pagyanig ng lupa. Pero paano Tiyo ko? Ano nangyari sa kanya? Kaya na niya sarili niya. Hindi ka dapat mag-alala. Paano hindi mag-alala? Si Tiyo Roy na lang ang pamilya ko. Ano ba, ibaba mo ko? Kailangan ko siyang balikan. Ligtas siya. Hindi mo kailangan mag-alala. Sino ka ba? Bakit parang alam mo ang lahat? Hindi mo kailangan matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi yan ang tinatanong ko. Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Bakit nga?
Dahil hindi na nga kailangan. Nasaan ba si Tio? Ano nangyari sa kanya? Nailigtas ko na siya kanina. Kaya wag mo nang alalahanin ang kalagayan niya. Saan mo siya dinala? Doon mo rin ako dapat dalhin. Tama ka. Ligtas kayo roon. Ano ka ba? Teka lang, bakit ka nakakatakbo na mabilis? Anong klaseng nilalang ka ba? Isa akong gabunan. Gabunan? Ano yun? Hindi mo na kailangang malaman. Pero, Hindi mo na kailangang malaman ang tungkol sa bagay na yon. teka, kilala mo ba kami? Bakit mo kami tinutulungan? Kapangahasan na maituturing ang mga tanong mo. Pero gusto kong malaman. Naramdaman ko ang unti-unting paghina ng pagtama ng hangin sa aking muka. Naramdaman ko na lang ang biglaan niyang paghinto mula sa mabilis na pagtakbo. Kulang na lang ay magtago ako sa likuran ng aking kasama nang mabaling ang paningin ko sa mga babaeng hindi kakikita ng ekspresyon ng mga muka. Iginala ko ang aking paningin at napansin na nasa kagubatan kami. Tikhim ng isang babae ang nagpabalik sa aking ulirat. Tila yata ikay natutuwa na gawing silungan ng aming kuta, Gabunan. Wala akong balak na masama. Kung iyong mamarapatin, ay maaari bang manatili muna sila rito? Bakit naman namin pahihintulutan ang kahilingan ng isang halimaw? Mawalang galang na po. Pero hindi po siya halimaw. Niligtas niya ako. Sa palagay mo dahil niligtas ka, hindi na siya halimaw? Ang isang gabunan ay mananatiling halimaw kahit ilang beses siyang magligtas ng tao. Ako'y nakikiusap. Sa ngalan ng aking lahi, nanunumpa ako na tatanawin kong malaking utang na loob sa inyong mga Amazona ang inyong gagawin kung sakaling ako ay inyong tulungan. At bakit kami maniniwala sa'yo? Alam mong hindi ako pangkaraniwang gabunan, Amazona. Hindi lang dugo ng halimaw ang mananaig sa akin. At sa palagay mo ba talaga ay papayag ako dahil dyan? Bilang anak ng isang diwata, ako ay nanunumpa sa harapan ninyo. Diwata? Sinong diwata ang iyong tinutukoy? Ang kasalukuyang tagapangalaga at tagapagbantay ng kagubatang ito ay ang aking ina, si Mayari. Hindi maaari. Mortal ang minahal ni Mayari. Pinagsamantalahan ng aking ama ang diwata habang nasa anyong tao ito at namamasyal sa kagubatan. Kahit ipakilala mo pang ikaw ay anak ng diwatang aming kinikilalang Diyosa, ano pa ang aasahan namin sa halimaw na katulad mo? Ako ay lumaki kasama ng aking ina. Teka, sandali lang po ah. Pwede ba akong sumingit? Hindi lang po kasi ako makapaniwala sa mga naririnig ko eh. Hindi magandang ugali ng mga kabataan ang pagsingit sa usapan na may usapan. Ay, pasensya na po ah. Ano ang iyong katanungan, Kayla? Kilala mo ba talaga ako? Alam mo ba ang pangalan ko? Sa tingin mo ba talaga ay tutulungan ka niya kung hindi niya alam ang iyong ngalan? Teka, nasan po si Tio? Ang sabi niyo nandito siya. Nasaan siya? Yung lalaking dinala din niya kanina? Oo yata. Nagpapahinga na siya. At saan po? Pwede ko ba siya makita? Hindi pa ako pumapayag sa hinihingi niyo. Nangangako ako ng habang buhay na proteksyon para sa inyo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ang isang gabunan, lalo na ang mga tulad ko, ay hindi bumabali sa pangako. Paano kami makakasiguro na tutupad ka sa iyong pangako? Hindi ako kailanman bumali ng salita. Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ina ang walang humpay na proteksyon sa iyong kuta. Sige, pumapayag na ako. Maraming salamat. Asahan ninyo ang aking proteksyon magmula ngayon. Ilang sandali lang ang itinagal ng gabunan sa kuta ng mga Amazona. Hindi ko alam kung paano pakikitunguhan ang malalakas at walang ekspresyong mga babae nang iwan ako ng gabunang nagdala sa akin doon. Tumikhim ako bago igala ang mata sa paligid. Pinukul ako ng mabibigat na tingin ng mga babae. Pero dahil sa kaba ay hindi ko pinagtuunan ng pansin. Naagaw ang aking atensyon nang kausapin ako ng isang babae para sabihing magpahinga. Pinangunahan niya ang paghakbang bago namin narating ang isang masisilungan na gawa sa pawid at kawayan. Magpahinga ka na muna riyan. Sandali lang po. Nasaan po ang aking tiyo? Nariyan sa katabi mong pahingahan. Marahil ay tulog pa. Ganun po ba? May kailangan ka pa ba? Kung wala ay aalis na ako. Gusto ko lang po magpasalamat. Ano po ang pwede kong itawag sa inyo? Mika ang aking ngalan.
Mika, kilala niyo po ng personal ang gabunan? Bakit? Wala kang alam tungkol sa pagkatao niya? Wala po. Nung mababagsakan ako ng malaking kahoy, tinulungan niya lang ako. Kung ganon, ay lahat tayo'y walang alam tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang alam ko lang po, mabait siya. Hindi lahat ng gabunan ay mababait. Kailangang alam mo yan. Ha? Ano po ibig niyo sabihin? May mga gabunan na hindi nagdadalawang isip umatake para maibsan ang gutom. Hindi sila umaatake ng madalas dahil isang beses lang sila sa isang taon kumain. Ngunit hindi may pagkakailang sila ang pinakakinatatakutang lahi ng aswang. Ha? Aswang? Aswang po siya? Pero mukha naman siyang mabait, diba? Puting gabunan ang sumagip sa'yo, Iha. Kalimitang may dugong diwata o diyosa, kaya naman hindi sila tuluyang nakain ng kasakiman ng lahing aswang. May kadalisayan pa rin sa kanilang loob. Kahit na ganon ay hindi sila magpapahuli sa lakas. Kaya nilang gumamit ng kapangyarihan bukod sa pisikal na lakas na meron ng lahing gabunan. Ha? May ibang uri pa po ng gabunan? Ang gabunan naman na normal ay uri ng halimaw na maitim ang katawan na pinalilibutan ng mga itim na balahibo. Higit silang malakas at matitikas ang katawan. Kaya nilang wasakin ka nang walang hirap ang katawan ng kanyang biktima. Lubhang mas marahas kesa sa mga puting gabunan dahil wala silang pinangangalaga ang dugo ng diwata o ng diyosa. Pwedeng magkaroon ng away ang puting gabunan at mga gabunan ng dilim kung ganon. Sa pagkakaiba ng kanilang paniniwala ay hindi malabo na mangyari yun. Ay, isang nakakatakot na paghaharap po yun, Panigurado. Ayon sa mga sabi-sabi, may isang pinakamalakas na gabunan sa kasaysayan ng mga aswang. Sila ay nahihimbing sa kanilang pagtulog. Siya ang tinuturing na hari sa lahat ng hari. Katulad ng puting gabunan ay pinaniniwalaan itong kayang gumamit ng kapangyarihan. May lakas na katulad ng sa mga itim na gabunan. Mayroon din silang utak at diskarte. Ha? Nasaan na po ang hari ng tinutukoy niyo? Bakit siya tulog? Ang hari ng mga gabunan sa panahon ngayon ay nananatiling tulog sa kailaliman ng lawa ng Taal. Ho? Sa Taal? Paano ho? Hindi mo ba alam? Ang pagsabog ng Taal ay dahil sa mga itim na gabunan na pinipilit gisingin ng kanilang hari na mahimbing ang pagpapahinga sa pusod ng lawa. Hindi ko po maintindihan. Ang tagal na naming nakatira sa Taal pero wala naman po kaming nababalitaan na ganyan. Sa tingin mo ba talaga ay magpapakita sila sa anyong halimaw? Hindi po ba? Sa pagkakaalam ko ay masyado silang nakaantabay roon dahil sa kanilang Panginoon na nais nilang gisingin. Kung ganun po, kaya naroon ng puting gabunan para rin sa kanilang hari? Narinig mo naman ang sinabi ng gabunang nakausap ko, hindi ba? Hindi siya o sila kasali sa kagustuhan ng ibang gabunan. Pero alam niyo po ba kung bakit? Sumpa sa kanilang lahi ang pagkakaroon ng adiksyon sa laman, maging ang paggamit ng kanilang kapangyarihan at kakayahan bilang gabunan. Ano pong klaseng sumpa? Sa oras na magtagal sila sa halimaw nilang anyo at maakit sa pagkain ng laman ng tao, ay mawawalan sila ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng diwata. Mawawalan sila ng lakas at maaaring hindi na makabalik sa anyo nilang tao. Kung gano'n na mangyayari, napakalaking bagay pala mawawala sa nila lang na katulad ng tumulong sa amin. Isang kahibangan man kung maituturing para sa mga normal na gabunan, ang pagtulong sa mga mortal na katulad natin ay ginawa yung misyon ng mga puting gabunan dahil para sa kanila, walang sino man na makakatulong sa atin na may sapat na lakas para matalo ang mga halimaw katulad ng kanilang mga kalahi. Kung ganun po, may paraan ba kayo para malaman natin ang totoong wangis ng gabunan na tumulong sa akin? Mayroon. Ngunit kailangan natin ng tulong ng mga munting kaibigan. Ha? Munting kaibigan? Ngumiti lang ang babae. Kasabay noon ay ang pagsipol niya gamit ang kanyang mga daliri. Kasunod noon ay ang paglabas ng puting liwanag sa tabi ko, kasabay ng pagkalat ng amoy ng lupa sa paligid namin. Mabilis na lumitaw ang isang duwende na may magandang kasuotan. Pinaghalong asul at berde ang telang kumikinang pa. Matapos mawala ang liwanag sa katawan ng duwende,
ay kinausap na niya si Mika tungkol sa aking hinihiling. Mabilis na sumunod ang duwende, kaya naman matapos ayusin ni Mika ang mga hiningi ko, ay nakapalibot na kaming lahat sa kanya habang nakaharap ito sa batya na may lamang tubig. Umawit sa hindi ko kilalang ritmo ang duwende, ngunit unti-unting lumabas ang isang pamilyar na wangis mula sa tubig. Napatingin sa akin si Mika nang ako ay bahagyang napatras dahil sa nasaksihan. Imposible, hindi. Kilala mo ang taong yan? Si Kuya Alejandro, kaibigan ni Tio. Paano yun nangyari? Baka naman nagkakamali ka lang. Baka maaari mong ulitin. Hindi na kailangan. Tio, maayos na po ba kayo? Kumusta ang lagay nyo? Hindi na kailangan ulitin ang ginawa ninyo. Pero baka nagkakamali lang sila. Wala ka bang tiwala sa akin? Pero Tio, kababata nyo siya, hindi po ba? Imposible naman hindi nyo alam ang tungkol sa... Teka, sandali. Alam nyo ang tungkol dito? Hindi nyo na kailangang mangamba. Tutupad si Alejandro sa napag-usapan. Tio, anong ibig sabihin nun? Ano bang hindi mo maintindihan at kailangan pang ispelingin sa'yo, ha? Oo, at alam kong gabunan nga si Alejandro. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong lumayo ka sa kanya. At alam mo rin na anak siya ng diwata? Alam ko lahat. Wala siyang inilihim sa akin. Sadyang nakakatuwang samahan na mayroon kayo. Alam ko rin na malaki ang pangangailangan ng mga gabunan sa isang alay. Alay? Para saan? Para sa haring kanilang isinasalba at pilit na binubuhay. Sino ang iaalay? Ikaw. Po? Bakit ako? Hindi ko rin alam. Kaya ka pinipilit bigyan ng proteksyon ni Alejandro ay dahil doon. Ibig sabihin, posible silang umatake sa atin? Oh, posible. Sinasabi ko na nga ba? Isang kahibangan na tulungan kayo. Kumalma ka, Amazona. Paano ako kakalma kung ang buhay namin na tahimik sana sa bundok na ito ay madadamay sa gulo nyo? Pasensya na po. Kung minamalas ka nga naman. Hindi mo kailangang matakot. Hindi bumabali sa napagkasundo ang pangako si Alejandro. Siguraduhin nyo lang. Dahil sa oras na may mangyaring masama sa tribo ko, dahil sa pangako niyang proteksyon, ako mismo ang papatay sa inyong dalawa. At kahit nagabunan pa siya, wala siyang magagawa sa bagay na yon. Tio, baka naman po pwedeng umalis na tayo. Maayos na po ang lagay nyo. Sigurado akong kaya na nating lumayo sa lugar na to. Mas mapapahamak tayo sa gusto mong gawin. Hindi maaari yan. Pero ayoko mandamay ng iba. Lalo na sila. Wala naman silang direktang kinalaman sa gulong ito eh. Sa tingin mo ba ay may kinalaman ako rito? Maayos pa sana ako sa bahay kung hindi dahil sa'yo, no? Sabit lang ako dito sa gulo mo. Tio? Huwag mo kong artihan dyan na parang nasasaktan ka. Totoo ang sinasabi ko. Kung hindi dahil sa'yo ay maayos pa ang buhay ko. Ikaw ang salot eh. Kung hindi sana kita kinupkop at kinuha sa magaling mong nanay, hindi magkakanda leche-leche ang buhay ko. Tama na ang pagtatalo. Hindi maganda kung sa mga oras na to ay magtatalo pa kayo. Hindi ko po sinasadya. Maging matatag ka. Hindi ko nais ng isang kakamping iyakin at duwag. Ayoko pong may madamay sa gulo eh. Narito na ang bagay na ito. Wala nang lusot kahit na anong gawin mo. Pero pwede namang hindi kayo madamay. Sa tingin mo ba'y maiisip ng mga halimaw yan? Na wag na kaming idamay dahil wala na kayo rito? Mas lalo silang magwawala at magagalit dahil iisipin nilang tinatago namin kayo. Pero wala nang pero-pero. Mas maiging narito kayo para sama-sama tayo kung sakali. Mas maiging mas marami tayong lalaban kesa magwatak-watak pa. Sigurado po ba kayo? Magdidilim na rin. Hindi makakabuti para sa ating lahat kung magkakaroon pa tayo ng hindi pagkakaunawaan. Ilang minuto na lang ay maghahari na ang buwan. Posible na ang pag-atake ng halimaw, ganun ba? May laban din tayo sa kanila. Nangako si Alejandro ng tulong mula sa buwan kaya natitiyak kung hindi niya tayo pababayaan. Ama, batid ko ang tulong na maaaring ibigay ng nanay niya. Mas mabuting magsama-sama tayo para maiwasan ang kapahamakan sa ating lahat. Magpahinga muna kayo para kung sakaling oras na para lumaban, may lakas kayo. Wala kaming sandata na maaaring gamitin. Oo nga pala. Teka sandali. Ito, pakaingatan ninyo at huwag ilayo sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ang mahabang sibat na ibinigay ni Mika. Tahimik kong tinitigan ang itsura ng espada.
Bakas man ang kalumaan, alam ko rin na ilang digmaan na ang napagtagumpayan nitong lampasan dahil na rin sa malalaking ukap sa mahabang kahoy na nagsilbing katawan nito. Nang maibigay sa amin ni Mika ang sandata, umalis na siya para tuluyan kaming makapagpahinga. Binaba ko ang hawak na sibat bago ako gumawa ng distansya sa pagitan namin ni Tio. Hindi naman din lingid sa akin na hindi niya ako gusto. Ngunit ang madinig mula sa kanya ang mga bagay na sinabi niya ay nagpadurog din sa puso ko. Pero wala din akong oras para isipin pa ang bagay na yon. Ang mahalaga ay maprotektahan ko ang dapat na bigyan ng proteksyon at mailigtas siya sa gulo na ako lang naman pala ang punot dulo. Kayla! Kayla! Ako ba'y sadyang hindi mo pinapansin? Tiyo, ano po bang kailangan nyo? Gusto mo bang magpalit tayo ng hawak na espada? Hindi na po kailangan. Mas bagay yan sa inyo para madali kayong maproteksyonan kung sakali. Sigurado ka ba? Tiyo, magpapahinga muna ako. Hoy, kinakausap pa kita. Hindi kita pinalaki para maging bastos at mawalan ng galang, ha? Ano po bang gusto nyo mangyari? Ganyan ka ba talaga kawalang modo? Nais mo ba talagang... Sumunod sa yapak ng nanay ko? Hindi ho. Kung araw-araw nyo ba namang ipapaalala sa akin ng kamalian ni nanay, wala na akong lakas ng loob na ulitin ang pagkakamali niya. Ay, bastos ka talagang bata ka, ha? Kahit naman ho anong gawin ko, wala na akong ginawang tama para sa inyo, hindi ba? Kahit na anong bait ko, mali pa rin yung nakikita nyo. Kasi palagi nyo nakikita ang pagkakamali ni nanay. Yung mga bagay na hindi niya nagawa sa pangarap nyo at akong sumasalo sa bagay na yun. Iha, pinoprotektahan lang kita laban sa pagkakamali ng nanay mo. Opo, Tiyo, naiintindihan ko po. Ayoko lang naman na matulad ka sa kanya na walang narating at namatay na lang din. Oo. Yun naman ho ang palagi kong sagot, di ba? Na naiintindihan ko. Kasi, yun lang ang magagawa ko. Ay, Kayla, mahal kita. Alam kong naiparamdam ko naman sa iyo yun kahit papano, hindi ba? Oo, Tiyo. Magpahinga na muna tayo. Kailangan natin ng lakas para sa pwedeng pagsalakay ng mga itim na gabunan. Ayokong dumating ang oras na kukwestiyonin mo ang mga bagay na ginawa ko para sa iyo, ha? Tiyo, wala ho akong karapatan para sa bagay na yun. Kaya hindi ko ho yun magagawa. Mga walang ya kayo! Lumayas kayo sa teritoryo namin! Mga halimaw! Agad kaming nagkatinginan ni Tio ng mga oras na yon. Mabilis na dinampot ni Tio ang espada na ipinahiram sa kanya ni Mika at saka nangunang tumakbo kung saan nanggaling ang sigaw. Agad ko rin dinampot ang sibat bago ako sumunod kay Tio. Naabutan namin ang mga Amazona na kanya-kanyang nakikipaglaban sa mga kaharap na halimaw. Mabilis akong napatakbo nang makita ang balak na pag-atake ng isang gabunan sa isang Amazona. Hinagis ko ang hawak na sibat na saktong dumaplis sa braso ng halimaw. Naagaw ko ang atensyon nito. Mabilis ang aking naging pagkilos para muling damputin ang sibat na aking pinalipad. Nang masiguro kong maayos lang ang babae, ay muli kong hinarap ang halimaw. Ako ang harapin nyo! Ako ang kailangan nyo, hindi ba? Bakit ang tapang mong bata ka? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magtapang, ha? Halimaw ka! Hindi ko alam kung ano nagawa ko sa inyo para ako ang gawin yung alay! Alam mo naman pala ang gagawin namin sa'yo. Napakahusay! At sa tingin mo ba sasama ako nang hindi lumalaban? Bakit? Kaya mo bang labanan ng aking mga alagad? Hindi niya yun gagawin na mag-isa. Tiyo! Dahil kasama niya kami. Kasama namin ang mga Amazona at mga diwata. Ano? Kalokohan. Anong magagawa nilang tulong, ha? Aber? Bakit hindi natin subukan? Huwag mo kong yabangan dahil walang tao ang nangahas na gumawa sa akin ng ganyang bagay ang nabuhay. Ako palang una kung sakali, ano? Isang hangal at isang malaking duwag. Huwag kang makialam dahil hindi naman ikaw ang nais kong makausap. Pamangkin ko ang nais mong kunin at iaalay sa puon ninyong matagal ng patay. Kaya sino ka para sabihin sa akin ang bagay na yan? Walang karapatan na lumabas sa dila mo ang tungkol sa aming Panginoon. Isang kabastusan ang iyong ginagawa. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa tingin mo sa akin? Inutil ka. Sumugod kayo at siguruhin niyong makukuha ang alay. Nagulat ako dahil akala ko ay nag-iisa lang siya, pero marami pala sila.
Naglabasan ang mga kasama niya matapos siyang sumigaw. Naging alerto ang lahat sa narinig na utos mula sa kinikilala nilang pinuno. Mabilis na kumilos ang mga gabunan. Daig pa ang hangin sa bilis ang kanilang pag-atake. Kaya halos hindi namin makita ni Tio ang kanilang mga kilos habang ang mga Amazona ay bihasa sa pakikipaglaban dahil sa mga galaw at atake nilang walang pag-aalinlangan. Isang wasiwas sa hawak kong sibat ay naramdaman kong may natamaan akong katawan. Dahil doon ay bahagyang bumagal ang halimaw na natamaan ko at natuon sa akin ang nanlilisik nitong mga mata. Huwag kang panghinaan ng loob! Lakasan mo ang loob mo! Alam kong kaya mo ang bagay na yan! Hindi ako magpapatalo sa mga halimaw na katulad nyo! Bakit ba? Sa tingin mo ay may laban ka sa mga alagad ko? Dahil kahit kailan, hindi nagwawagi ang kasamaan! Hindi nagwawagi ang kasamaan. Sa tingin mo ba talaga ay naniniwala pa kami dyan? Masyado ng luma ang tugtugin na gusto mong awitin, bata. Kami ang magwawagi sa laban na ito at makukuha ka namin. Sa tingin mo ba papayag ako sa gusto niyong mangyari? Hindi ako pinalaking duwag at bobo! Ipakita mo sa akin ngayon ang tapang mo kung ganon. Humigpit ang hawak ko sa sibat. Ako na mismo ang humakbang papalapit sa mga halimaw na umaatake. Gamit ang sibat bilang gabay, tumalon ako at sumakay sa likuran ng isang gabunan. Natigilan siya sa pagtakbo. Mahigpit kong hinawakan ang balahibo niya sa likod upang hindi ako mahulog. Pinilit niyang gumalaw para bumaba ako, ngunit mas humigpit ang aking pagkakasabunot sa kanyang balahibo. Ungol ang aking narinig nang humigpit ang aking pagkakahawak sa leeg niya. Puno ng lakas kong sinaksak ang kanyang batok gamit ang hawak kong sibat na nagpaungol sa halimaw, ngunit hindi yun naging sapat para patumbahin siya. Ay, ganyan nga! Higpitan mo pa ang hawak! Huwag kang bibitaw, Kyla! Ha? Walang iya! Ang lakas ng loob ng gabunan na ito para saktan ako Tio! Huwag mo akong intindihin. Laban ko ang bagay na ito. Siguraduhin mong maipapanalo mo ang laban mo para hindi ka naman nakakahiya, ha? Hindi ako magpapatalo! Yan! Ganyan nga! Wala akong pinalaking duwag at mahina! Nais kong mapanood kung paanong unti-unting mauupos ang tapang ninyo. Nanatili ako sa likod ng halimaw. Mas hinigpitan ang aking pagkakahawak sa balahibo nito bago ko muling sinaksak ang likod niya. Siniguro kong nakabaon ang aking sibat kaya naman lumampas na ito sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang paninigas niya kaya naman mabilis akong tumalon pababa sa kanyang likod bago siya tuluyang bumagsak. Matalim kong tiningnan ang kanilang pinuno nang marinig ko ang kanyang paghagalpak. Wala akong inaksayang oras at muling nagpakitang gilas laban sa isang gabunan na pinakamalapit sa aking kinatatayuan. Hindi ko maitatangking mahusay kang makipaglaban, babae. Bakit? Isa ka rin ba sa mga halimaw na mababa ang tingin sa amin? Wala akong pinaparating na ganoon. Isang himala ang bagay na yan kung ganon. Hindi lang ako ang tipo ng halimaw na nangmamaliit ng kalaban. Alam kong may laban kayo at lakas. Ang problema nga lang, hindi mo pa rin ako kayang tapatan. Walang silbi ang lakas ng isang tao laban sa akin. Sino bang may sabing nais ka naming tapatan? Yun ang katotohanan, hindi ba? Mali ka! Dahil hindi namin kayo tatapatan. Hihigitan ko kayo! Pwede bang huwag niyong taasan ang mga pangarap ninyo? Masyadong mataas na hindi ko na rin maabot. Sa tingin mo ba talaga, hindi namin yun magagawa? Walang sino mang nilalang ang nakakahigit sa aming mga gabunan. Kahit ang mga kalahi naming aswang ay kinatatakutan kami. Talaga? Gusto ko tuloy makita kung paano kakatakutan ng iyong mga kalahi. Hinahamak mo ba ako? Hindi. Totoong gusto ko makita kung paano nyo nauuto ang mga kalahi nyo sa ideyang kayo ang dapat na pinuno at maghari. Ideya? Hindi basta ideya ang bagay na yun. Yun ay katotohanan. Sige, sabi mo eh. Hindi ka na dapat makipagtalo. Masisira ang ulo mo dahil sadyang matataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Nawala ang mayabang na ngisi ng pinuno. Sa isang iglap ay matulin na tumakbo ang mga halimaw papalapit sa amin ni Mika.
Isang sandali pa ay naramdaman ko na lang ang kanilang likod na nakadikit sa akin habang nagsisimulang lumapit ang mga hayok na gabunan. Mahigpit ang hawak namin sa aming mga armas habang ang mga mata ay hindi naaalis sa mga halimaw na kinakain ang distansya namin. Bakit hindi pwedeng dumadating ang tulong mula sa buwan? Habang naghihintay tayo, kailangan nating lumaban para makaligtas. Pero alam mo, kahit na anong gawin nating pag-atake, hindi natin kaya ang puwersa nila. Teka, sino may sabi ng bagay na yan? Ang mga Amazona na katulad ko ay walang inaatrasang laban. Nagsasabi lang ako ng totoo. Isang kaduwagan ng pagtakbo at pagtalikod sa isang laban. Bakit? Para ba sa'yo? Nagsisinungaling ako? Ang pagkatalo ay isang bagay na malalaman matapos ang isang laban o engkwentro. Hindi ito makikita habang nakikipaglaban. Higit silang malalakas kesa sa atin. At dahil doon, naduduwag ka na at gusto mo nang tumakbo? Ano? Isang kasalanan para sa aming mga Amazona ang tumakbo sa isang digmaan. Hayaan mo na lang ba na mamatay tayo? Sinong hangal na nagsabing magpapatalo ako? Hukom, naging mabilis ang pagkilos ni Mika matapos niyang bitawan ang huling salitang yon. Parang umihip ang hangin kasabay ng bawat wasiwas niya sa hawak na espada. Wala akong inaksayang oras at mabilis na sumunod kay Mika para umatake. Malakas ang bawat pagwasiwas ko sa sandata bago ko itinarak sa kalaban. Napuno ng atungal na mga halimaw ang paligid. Akala ko ay tuluyan na naming maipapanalo ang laban. Pero isang malakas na braso ang biglang nag-angat sa akin. Naging mabilis ang pangyayari. Nakita ko na lang ang sarili ko sa ilalim ng malaking puno at dumadaing sa sakit. Sinikap kong labanan ang sakit ng mga oras na yon. Yan lang ba ang kaya nyo? Hoy, babae, nakatigim ka na ba ng kaunting pag-atake mula sa amin? Ano ba bang niyayabang mo? Hindi ko alam kung dapat ba ako matakot sa inyo kung ganong klaseng atake lang ang ibibigay nyo. Masyado mahina para sa namumunong lahi ng mga aswang. Mahina! Ibang klase rin ang tabas ng dila mo, bata. Wala naman ako ibang ibig sabihin. Baka masamain nyo ang bagay na yon. Nauuna ang kayabangan kesa sa gawa. Pasensya na, pero sadyang kung gano'n ang ataking ibibigay ninyo, sadyang nakakahiya sa mababang uring aswang na kayo ang maging pinuno. Huwag kang maraming satsat, bata! Nanlaki ang aking mga mata. Kulang na lang ay mapatakbo ako nang sabay-sabay na sumugod ang 5 gabunan sa aking pwesto. Matapos silang utusan ng kanilang pikon na pinuno, hindi ko na pinansin ang sigaw ni Tio Roy at Mika dahil sa pag-aalala sa akin. Bahagya akong napaatras nang sandaling gumawa sila ng hakbang papalapit sa akin. Hindi tumigil ang mga halimaw. Mas bumilis ang kanilang pagkilos hanggang sa nahablot ako ng isang gabunan na pinakamalapit sa akin. Isang marahas na pagtama ng matutulis na kuko ang sumugat sa aking braso. Sinikap kong huwag mapasigaw kahit naramdam ko ang hapdi ng aking sugat. Ginawa ko ang lahat para hawakan ng mabuti ang sandata. Ngunit ang muling pagtama ng matutulis na kuko ng halimaw sa aking tiyan ang tuluyang nagpabitaw sa hawak kong sibat. Tuluyang nanlambot ang aking mga tuhod at napaluhod ako. Kasabay noon ay ang pagpatong sa akin ng isang halimaw habang ang iba ay inaamoy-amoy ang dugong umaagos sa aking katawan. Oh, nasa na ang tibay at ang tapang na meron ka, ha? Bakit tila nawala? Hayop ka! Pakawalan ninyo ang aking pamangkin! Bakit naman namin gagawin ang bagay na yon sa isang nilalang na hindi marunong tumingin ng kanyang estado? Puro ang kayabangan ngunit mahina naman pala at walang mapapala. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Bata pa lang ang pamangkin ko! Bata pa nga lang, tapos ganun na umasta? Sino sa palagay mo kailangang sisihin, ha? Hindi ko tinuruan ng pamangkin ko na umanib sa mga halimaw na katulad ninyo dahil lang sa lakas na meron kayo.
Pakawalan niyo ang bata! Oh, at bakit naman ako makikinig sa'yo, babae? Dahil hindi niyo magugustuhan kapag nagalit ako. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kaya nyo kami, ha? Kahit anong pilit mo riyan, ay wala kaming pakialam. Kitang-kita ko na natigilan ang mga halimaw. Kahit nanlalabo ang mga mata, ay naaninag ko pa rin ang pagbaba ng isang maputi ngunit matikas na lalaki. Kita sa mga mata nito ang puot habang pinapanood ang mga halimaw sa kanilang pag-atake. Sandaling natulala ang itim na gabunan bago ito tumawa at binigyang pansin ang bagong dating. Dumating na ang traidor! Hindi ko akalain na pupuntahan mo pa rin ang mga ito at tutulungan. Hindi ko rin akalain na sadyang tumigas ang iyong muka at hindi pinakinggan ang aking babala. Bakit namin pakikinggan ang babala mula sa traidor na katulad mo? Alam mo, Vicente, wala akong naaalalang pagtatraidor na ginawa ko. Ha? Malaking kasinungalingan! Hindi ako kailanman nagtraidor dahil hindi naman ako talaga pumanig sa inyo. Isang kaduwagan ang ginagawa mo. Kasiraan sa buong lahi ng mga gabunan! Baka nagkakalimutan tayo. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung sino ako? Subukan mo! At nais ko ring ipakita sa'yo ang bunga ng iyong kataksilan! Mariin akong napapikit at pinigilan ng aking pagsigaw nang muling itinarak ng halimaw ang kanyang mahahabang kuko sa aking leeg. Kitang-kita ang dugong nagsisimulang pumatak sa lupa habang dahan-dahan na akong napapalibutan ng mga halimaw. Bawat isa ay inaamoy ang aking sugat na gawa ng kanilang kalahi. Kakaibang kilabot ang aking naramdaman nung mga oras na pinapalibutan nila ako, lalo na nang maramdaman ko na ang kanilang malamig na hininga sa aking leeg. Hayop ka! Lumaban ka ng patas at pakawalan mo siya! Ano bang akala mo sa akin, ha? Tanga at hindi nag-iisip? Bakit ko pakakawalan ng malakas kong sandata laban sa'yo? Hindi pa rin kayo nagbabago. Ang duwag ay mananatiling duwag kahit na anong mangyari. Bawiin mo yan! Hindi ako duwag! Ngunit yun ang pinapakita mo ngayon. Kaduwagan! Huwag mo kong bilugin. Alam kong ginagawa mo ito para mapakawalan ko siya. Tama? Kahit na hindi ka sang-ayong pakawalan siya, ay mapapakawalan mo si Kayla. Talaga? Paano mo naman yun gagawin, Aber? Hukom, walang bakas ng emosyon ang mukha ni Kuya Alejandro. Unti-unti siyang lumutang kasabay ng pagyakap ng liwanag ng buwan sa kanyang katawan. Naglabas siya ng punyal mula sa kanyang bulsa at itinaas ito na parang kumukuha siya ng lakas mula sa buwan. Nagsimulang magliwanag ang hawak niyang punyal. Lumutang ang nagliliwanag na punyal sa harapan ni Kuya Alejandro. Parang may sariling buhay ang sandata niya. Nagsimula na siyang umatake sa mga halimaw. Ilang sandali pa ay nakalapit na siya sa aming kinatatayuan matapos niyang mapatumba agad ang mga humaharang na kalaban. Hinawakan niya ang kanyang sandata bago niya winasiwas ang punyal sa gabunan na humahawak sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong napitawan. Hindi ka marunong lumaban ng patas! Tuso ka talaga, Alejandro! Talaga? Hindi ba kayo rin naman? Ginagamit mo ang kapangyarihan ng iyong ina habang nakanyong aswang ka. Hindi ba't galing sa kanya ang punyal na yan? Ano naman? Siya ang nagbigay sa akin nito. Alangan namang itago ko to. Teka, naiinggit ka ba? Hoy, huwag kang mag-alala. Ipaparanas ko rin sa iyo ang masugatan ng punyal na pag-aari ng aking ina. Isang huwarang bayani nga naman. Ngunit mananatiling halimaw sa mga mata ng pinoprotektahan mo. Alam mo, Vicente, wala naman akong pakialam sa bagay na yun. Hangal! Isang katuwagan at kabubuhan ang ginagawa mo. Kung sana ay sa amin ka nalang pumanig. At ano? Hayaang maghari kayo? Ganun ba? Tayo! Kasama ka dahil kalahi ka namin. Mas nanaisin kong gumawa ng tama kesa kumampi sa mga walang utak na katulad ninyo. Ibang klase rin ang yabang na meron ka.
lalo na sa isang kalahating gabunan lang naman. Masyadong mataas naman ang tingin mo sa lahi ninyong nilamon na ng kasamaan at kasakiman. Kinuha lang namin ang dapat na para sa amin. Kung ganun, nais ko rin kunin sa inyo ang para sa akin. Hoy! Wala akong kinukuha sa'yo, kaibigan! Itinaas ni Kuya Alejandro ang kanyang kamay. Muli siyang nagningning na parang buwan. Ramdam ko ang init ng liwanag na tumatama sa kanyang balat. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkamangha nang mula sa liwanag na yumayakap sa kanyang katawan ay dumaloy ang liwanag sa hawak niyang punyal. Mariin na hinawakan ni Kuya Alejandro ang bagong gawang sandata bago sumugod. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ako ng aking paningin, ngunit dumami ang punyal nang sandaling ihagis niya ang sandata. Ang bawat gabunan na matatamaan ay nagliliwanag na parang nasusunog sa apoy bago tuluyang naging abo. Kasabay ni Kuya Alejandro ang matapang na mga Amazona na hindi pa rin tumitigil sa pag-atake habang unti-unti namang nakalapit sa akin si Tio na bakas ang pag-aalala sa mukha. Kayla, maayos ka lang ba? Lumayo ka na rito, Roy! Tama si Alejandro, Roy. Ilayo mo muna si Kayla sa lugar na ito. Kakaya mo bang tumayo, Kayla, ha? Halika na! Tio, hindi natin sila pwedeng iwan. Ay, huwag ka nang matigas ang ulo, ha? Masyado nang malalim at malalaki ang mga sugat na natamo mo. Pero Tio... Makinig ka na lang sa tsuhin mo, Kayla. Masyadong delikado para sa'yo kung mananatili ka pa. Tara na, halika na! Sa tingin nyo ba ay hahayaan ko kayong makatakas? Kailangan na namin ang babaeng yan para maisagawa ang ritual. At sino ka para sabihin ang bagay na yan, ha? Sino ka para pagbantaan ang buhay na pinoprotektahan ko? Ako ang tatapos sa'yo! Sigurado ka bang kaya mo, ha? Huwag mo nga akong yabangan! Oh, hindi naman ako nagyayabang, ha? Ako ay simpleng nagtatanong lang, gabunan. Nakita ko ang matinding galit sa mga mata ng pinuno ng mga gabunan. Mabilis siyang umiiwas sa mga punyal na hinahagis ni Kuya Alejandro. Napahawak na ako sa damit ni Tio Roy nang mapansin kong hindi na nilulubayan ng mga halimaw ang pagsugod nila kay Kuya Alejandro. Nakaramdam ako ng kaba at takot na baka mapahamak siya. Hindi pa ako tapos. Sisiguraduhin kong makukuha ko ang pinakainiingatan ninyo. Oh, talaga? Siguraduhin mo munang kaya pang lumaban ng mga alagad mo dahil kung hindi, ay pareho lang din ang kahahantungan nila. Tapos na. Tumatakas na sila. Sa ngayon, Kilala ko ang mga gabunan. Hindi sila hihinto hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Lalo na at marami na ang nalaga sa kanilang lahi. Hindi papayag ang mga yun na hindi makapaghiganti. Kung kanon ay kailangan pala nating maghanda. Tama. Hindi basta-basta ang mga gabunan. Hindi sila itinuturing na pinakamalakas sa lahat ng lahi ng aswang kung wala pala silang ibubuga. Mas mabuti siguro kung manghingi tayo ng basbas mula sa iyong ina. Magandang ideya nga po yun. Kita ko ang lakas ng kapangyarihan ng punyal, kaya nakakasiguro ako na mas may laban kaming mga tao kung sakaling pahihintulutan ng basbas ang mga sandata na gagamitin namin. Susubukan kong manghingi ng proteksyon at basbas mula sa kanya. Oo nga pala. Hindi na nagpakita ang iyong ina magmula nung mapagsamantalahan siya ng ganid mong ama. Ngunit marahil ay tutulong siya, lalo na at parang maiihalin tulad sa nangyari sa kanya ang mangyayari kay Kayla. Magiging alay ng lahing gabunan para sa kapangyarihan. Pero hindi po natin siya pwedeng pilitin kung sakaling tanggihan niya ang paghingi natin ng tulong. Tama, hindi natin alam ang sakit at hirap na pinagdaanan niya. Lalo't higit ang mga bagay na ginawa niya para makalimot. Hindi ibig sabihin na diwata siya ay kaya na niya ang lahat at wala siyang iniindang masakit na alaala. Babae pa rin ang iyong ina. Alam ninyo, nakakatuwang nakakakita ako ng mga kagaya ninyo na hindi lamang sarili ang iniisip. Dahil hindi kailanman magiging tama ang pagprotekta sa sarili kung may maaapakan namang ibang tao. Hukom, ilang araw din kaming nanatili sa kuta ng mga Amazona. Sa bawat araw na lumipas ay nagbawi ng lakas ang lahat
habang unti-unting binubuo ang plano. Nagpasya kaming hindi na humingi ng tulong mula sa diwata sa pakikidigmang gagawin namin dahil hindi namin matansya kung yun ay ikagagalit niya ng husto. Nagpasya si Kuya Alejandro na hingin na lang ang basbas ng kanyang ina para sa mga sandata na gagamitin namin. Habang hinihintay ang kanyang pagbabalik, ay katulong ko si Mika sa pag-aayos ng mga patibong na maaaring makatulong sa amin sa pagtalo sa mga aswang. Abala ako sa paghukay sa lupa nang bigla akong tawagin ni Tio Roy. Kayla! Bakit ho? Halika nga muna rito. Hindi ka ba napapagod dyan? Tatapusin ko lang po ito, Tiyo. Halika na muna rito at magpahinga. Tiyo, hindi pwede. Kailangan kong matapos sa mga patibong na ginagawa ko para sa mga halimaw. Masyadong marami ang nalaga sa lahi nila. Hindi naman siguro sila atake agad. Hindi dapat tayo nagpapakasigurado. Hindi natin alam ang karakas ng kanilang lahi. Oo nga po, Tiyo. Mahirap na kung sakaling malusutan tayo. Ano po bang gagawin Di tutulong na rin ako. Mabuti pa nga. At nang madali tayo. Baka mapano po kayo? Kagagaling lang din ng mga sugat mo. Mas malalim ang higit kaysa sa mga natamo ko. Tapos kung makapagsalita ka, ay akala mo'y talagang wala kang sugat na nakuha. Tiyo naman. Bago pa kayo mag-away, simulan nyo na ang paggawa dyan. Para nga po pala makadami, no? Teka, nasaan na kaya si Alejandro, Kamusta ng paghingi niya ng basbas para sa mga sandata natin? Kawawa rin palang nangyari sa nanay niya, ano po? Dahil sa isang kasakiman, nasira ang pagtingin ng diwata sa mga nilalang sa mundong ginagalawa natin. Ni hindi niya nanais magpakita dahil sa takot. Na hindi natin masisisi. Sino bang may sabing sinisisi natin siya? Paano naaatim ng mga halimaw na yun ang ginawa nila? Walang mahalaga sa mga halimaw kung hindi ang kapangyarihan. Nakuha ng mga gabunan ang pamumuno nila dahil sa ginawa ng ama ni Alejandro sa diwata. Anong ibig niyo pong sabihin, Tiyo? May paniniwala na kung sino man ang makakakuha ng pagkabirhen ng isang diwata ay magkakaroon ng walang katapusang lakas at kapangyarihan. Kaya niya ginawa ang bagay na yun ay dahil lang sa kapangyarihan. Oo, ganun na nga. Napakasama nila. Ganid sa kapangyarihan ng mga halimaw. Gagawin nila ang lahat, kahit na ang bagay na pinakamasama. Naputol ang aming usapan ng gabing yun, nang bigla ang may liwanag na lumitaw sa aming harapan. Ang mga kuliglig ay sabay-sabay na tumigil sa kanilang huni. Mula sa kalangitan ay biglang nahawi ang maitim na ulap, sanhi ng tuluyang pagpapakita ng bilog na buwan. Maya-maya ay dahan-dahang nagpakita ang isang bulto ng magandang babae. Ang kanyang kasuotan ay parang yari sa mismong liwanag ng buwan, ngunit nanatili yung banayad at hindi masakit sa mata. Nanatiling nakalutang sa lupa ang kanyang mga paa. Nang mga oras na yon ay kusang gumalaw ang aking katawan. Nakita ko na lang ang aking sarili na tumayo bilang paggalang sa mataas na diwata. Kasabay ng aming pagluhod ay ang pag-apak sa lupa ni Kuya Alejandro, nakasabay ng kanyang ina. Dahil nakatitig ako sa diwata, ay hindi ko napansing kasama niya ang kanyang anak. Mahal na diwata, kami ay nagagalak na kami ay napaunlakan ng inyong oras. Batid ko ang ginagawa ng mga gabunan na hindi ko naisang ayunan. O ano ba? Hindi nyo naman kailangan maging formal, no? Hoy, ano ka ba? Ano sinasabi mo dyan? Nakakahiya sa iyong ina. Tama ang aking anak. Nais kong malaman ang inyong plano para sa mga halimaw na hindi pa rin kontento sa kapangyarihan na meron sila na nakuha nila mula sa akin. Ay, paumanhin po sa mga nagawa ng aswang dito sa lupa. Wala naman kayong kasalanan sa bagay na iyon. Hindi nyo kailangang humingi ng tawad. Balak po namin na maghintay sa kanilang pag-atake. Ikaw ang sinasabi nilang alay, tama? Opo, ina. Siya nga. Tatagan mo ang loob mo dahil hindi ako papayag na mangyari ang nais nila. Hindi ko pahihintulutan ng isa na namang pag-aalay para sa kapangyarihan. Maraming salamat po. Personal kong away rin ito
Kaya mahalaga rin ito sa akin. Habang naghihintay po, nagtatanim kami ng mga patibong para sa kanila. Maganda ang iyong naisip, ngunit hindi yun magiging sapat laban sa kanila. Tuso ang mga halimaw na haharapin ninyo. Matatalo nyo lang sila kung tuso rin kayo. Ano pong ibig nyo sabihin? Kailangan nyong maging halimaw at mawala ng pakialam sa iba para tuluyan silang matalo. Kung puso ang paiiralin nyo, walang silbi ang paglaban nyo dahil gagamitin ng mga halimaw na yun ang kahinaan nyo para lang manalo. Kailangan nyong maging utak halimaw sa kanila. Pero mahal na Diwata, ang puso namin bilang tao ang siyang bagay na nagpapalakas sa amin. Ang pagpapahalaga sa buhay ng isa't isa ang isa sa aming kalakasan para manalo kalaunan sa digmaan. Hindi lahat ng mga may puso ay nananalo. Kalimitang sila ang tumatanggap ng matinding paghihirap at sakit dulot ng kataksilan. Hindi ko po kayo masisisi kung naging ganyan ang ideya nyo sa mga bagay-bagay. Ngunit sa aking palagay ay tamang sinasabi ni Kayla. Ang pusong mapagmahal ng mga tao namin ay isang mabuting sangkap para hindi kami tuluyang sumuko sa oras ng pangangailangan. Tinitigan kami ng Diyosa. Natahimik siya, ngunit makikita sa mga mata niya ang tuwa sa kanyang mga naririnig mula sa amin. Ilang sandaling katahimikan bago siya tumango at sumang-ayon sa mga bagay na aming sinabi. Ilang minuto pa bago naagaw ng mga lumulutang na sandata ang aming atensyon. Ibinaba ng Diwata ang mga sandata na nagliliwanag sa isang malaking bato. Nagsimulang suriin ng mga Amazona ang mga armas habang ako ay tahimik na pinapanood ang Diwata. Hindi ko na kailangang magtagal sapagkat alam kong gagabayan din kayo ni Alejandro. Maraming salamat sa tulong na inyong binigay, mahal na Diwata. Natutuwa akong makakita ng mga taong hindi nabalot ng kasakiman. Ang kasakiman ay isang malaking palatandaan ng kademonyohan. Hindi namin nais na maging halimaw katulad ng mga tunay na halimaw ng dilim. Magtagumpay nawa kayo sa digmaan na inyong haharapin. Ina, gagawin ko ang lahat upang wala ng katulad ninyo ang maghirap. Hindi ako papayag na masaktan na naman kayo dahil sa mga halimaw na aking... Hindi mo sila kalahi. Hindi mo sila katulad. Dahil sa akin ka nang galing. Lumalaban ka ng patas na hindi nila magawa. Mauuna na ako. Panunuorin ko kayo mula sa aking mundo at ipagdarasal ko mula ron ng inyong pagwawagi. Mahal na Diwata, maraming salamat po. Kayla, huwag kang sumuko. Maraming lumalaban para sa'yo, kaya kailangan mo ring labanan ng lahat para sa kanila. Makakaasa po kayo. O paano mga kasama? Simulan na natin ang pag-iensayo. Kailangan pa ba nun? Kailangan niyong magamay ang mga bagong sandata. Hukom, magsisimula na sana kami sa pagsasanay matapos naming dumampot ng kanya-kanyang mga sandata. Ngunit hindi yun natuloy. Lahat kami ay natigilan nang madinig ang pamilyar na halakhak kasabay ng paglitaw ng pinunong gabunan mula sa madilim na parte ng kagubatan. Kapansin-pansin na mas tumikas ang kanyang katawan. Mas tumalas ang mga ngipin. Maging ang kanyang kuko ay mas humaba. Kitang-kita ang itim na kwintas na nakasabit sa leeg niya. Umigting ang panga ni Kuya Alejandro. Unti-unting lumakas ang hangin kasabay ng pagdaloy ng puting liwanag sa kanyang katawan. Katulad ng itim na gabunan ay lumaki rin ang kanyang pangangatawan. Humaba ang kanyang mga kuko at ang kanyang mga ngipin ay hindi nalalayo sa haba ng ngipin ng itim na gabunan. Parang nakakita kayo ng multo ah! Hindi ba kayo masaya na makita ko? Sino bang tangang sasayang makakita ng napakapangit na mukha ng halimaw na katulad mo? Napakatalas naman ang iyong dila, kaibigan. Hindi ako natutuwa. Hoy Vicente, hindi ka pa ba nadadala? Kahit na anong gawin mo, katulad pa rin na nangyari nung nakaraan ang magiging katapusan nito. Huwag kang pakasiguro, Alejandro. Katulad ninyo ay pinaghandaan ko ang araw ng ating muling paghaharap. Sa tingin ko, tungkol yun sa kwintas na nakasabit sa leeg niya. Saan niya nakuha ang bagay na yon?
marahil sa mga Diyos na kalaban ng kabutihan. Mag-iingat kayo. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng bago niyang sandata laban sa atin. Nasa likuran niyo lang ang buwan. Hindi kayo pababayaan, pero huwag kayong basta-basta lumusob. Humakbang para umatake ang mga halimaw. Kusang kumilos ang aming katawan para umilag sa mga pag-atake. Habang umiilag sa mga atake ng gabunan, ay pansin ko na ang pagliliwanag ng hawak kong espada. Kaya wala akong inaksayang oras at sinimulang iwas-iwas ito para puksain ang mga kalaban. Napagtagumpayan kong sugatan ng isa sa kanila, dahilan kung bakit pagkakatapos ng aking pag-atake ay isang mababang atungal ang naghari sa kagubatan. Huwag mong hayaan na tamaan ka ng atake niya. Kahit ilang gabunan pa ang mapabagsak ninyo, ay hindi nyo kami matatalo. Kalokohan, isang kabaliwan ang sinasabi mo. Gusto kong makita kung paano ka nagyayabang sakaling maubos na namin ang mga kakampi mo. Yun ay kung mauubos nyo kami. Huwag kayong makinig sa mga pasaring at kayabangan niya. Anong kayabangan na sinasabi mo dyan, babae? Batid kong may bago kang hawak na alas. Ngunit mayroon din kami. Pinapahanga mo ko sa galing mong mag-isip, babae. Hindi ako magtatagal sa bundok na ito kung hindi ako marunong ng simpleng pag-iisip lang. Tama nga naman! Hindi ka mabubuhay kung hindi mo ginagamit yung utak mo. Manahimik ka na at tapusin na natin to. Hoy! Bakit parang atat na atat kang matapos to, ha? Sabi ka bang sumanib sa amin? Kahit kailan ay hindi ako sasanib sa kasamaan. Mariing nakatutok ang mga mata ko sa isang gabunan. Mataas akong tumalon para maakyat ang likuran ng halimaw habang hawak ko ang espada. Mahigpit ang hawak ko sa balahibo ng halimaw nang pinilit kong gumapang pataas sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan kong narating ang kanyang balikat. Mas humigpit ang hawak ko sa balahibo niya nang magsimula itong gumalaw para pababain ako. Isang malalim na pagtarak sa katawan niya ang aking ibinigay. Kitang-kita kong nawalan ng mayabang na ngisi ang aswang nang tumalsik sa aking muka ang dugo niya. Dulot ng kapangyarihan ng diwata ay naging madali para sa akin na kumitil ng isang mahinang klase ng gabunan. Sa tingin mo ba ay nagtagumpay na kayo dahil dyan? Mag-iingat ka, Kayla! Hindi natin alam ang bagay na maaaring gawin ng suot niyang kwintas. Napansin niyo rin pala, ha? Huwag kayong mag-alala. Wala lang ang bagay na ito. At bakit naman kami maniniwala sa'yo, ha? Dahil? Bakit nga ba? Hindi ko rin alam eh. Nababaliw ka na! Ang dapat sa'yo'y mamatay na! Teka lang ha, isa-isa lang. Hindi ko kayo mapagbibigyan lahat. Kung tingin mo ay takot kami sa bagay na yan, nagkakamali ka. Oh, wala akong pinapahiwating na ganoon, Alejandro. Isang itim na mahay ka. Sa tingin mo ba ay kayang salungatin niyan ang dalisay na daloy ng kapangyarihan ng mga diwata na taglay ko ngayon? Sino ba ang may sabing itim na mahay ka ang meron ako? Ha? Parang wala naman akong nabanggit tungkol sa bagay na yun. Huwag ka ng maraming satsat! Muling lumusob ang grupo ng mga halimaw. Mabilis akong nakailag sa tangkang pagdamba ng isang halimaw. Sinalubong ko ito ng saksak ng espada. Bahagya siyang natigilan kasabay ng kanyang pag-ungol. Sa ikalawang pagkakataon ay muli kong itinarak ang hawak kong espada sa kanyang likod na mas lalong nagpasiklab ng kanyang galit. Sa isang iglap ay mabilis akong naiangat ng halimaw mula sa lupa. Ramdam ko ang init ng dugo na umagos mula sa sugat dulot ng mahahaba nitong kuko. Gamit ang hawakan ng espada ay buong lakas kong inatake ang ulo niya. Pansamantala siyang nawalan ng wisyo dahil sa gulat at ginamit ko ang sandaling yun upang puntiryahin ng diretso sa leeg ang halimaw. Akala ko ay napakadali na ng aking gagawin. Sadyang ginaganaan ako sa mga panlalaban ninyo na wala namang silbi. Walang silbi? O baka naman tamang sabihin na naduduwag ka lang?
Bakit? Bakit muna akong naduduwag sa mga taong wala namang kwenta? Walang kapangyarihan, walang lakas, walang lahat! Walang lakas, subalit nakapatay na ng 2 kalahi mo ang iyong pinagmamalaki! Huwag kang masyadong mayabang. Wala ka pang napapatunayan sa akin, babae. Huwag kang masyadong magmadali para makita ang paglaban ko. Baka pagsisihan mo. Huwag ka ring mayabang. Dahil hindi ako natutuwa sa mga ganon. Baka pagsisihan mo yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pagsisisihan ang pagtrato ko sa halimaw na katulad mo. Oo talaga? Pakita mo sa akin kung ganon ang tapang na pinagmamalaki mo. Darating tayo dyan, halimaw. Pero siguruhin mong handa kang makitang maubos sa mga kalahi mo. Diyan ako hindi maniniwala. Dahil kahit anong lakas na mayroon ka, ay hindi mo kami mauubos. Kung ganun, dapat ko na lang ipakita sa gawa. Tama ba? Gusto kong mapanood ang kayabangan mong wala namang mararating, babae. Bit-bit ang sibat at ang kalasag. Nakita kong mabilis na humakbang papalapit si Mika sa umpukan ng mga halimaw. May sarili siyang bilis habang may ritmo ang bawat wasiwas sa hawak niyang sibat. Galit na lumusob ang kanyang natatamaan. Halos manginig ang aking tuhod nang makita kong sabay-sabay na dumamba sa kanya ang malalaking mga gabunan. Tuluyang nalunod sa dagat ng mga halimaw si Mika, dahilan ng malakas na paghalakhak ng kanilang pinuno. Mika! Walang iya ka talaga! Akala ko ba ay kayang-kaya niya ang mga alagad na meron ako, ha? Bakit isang damba lang ng sabay-sabay ay nataig na siya, ha? Walang iya ka talaga. Siguraduhin mong kaya mong panindigan ng kayabangan na mayroon ka, halimaw. Hindi ako kailanman nagyabang. Kayong mga tao ang masyadong matataas ang paglipad. Kaya naman masakit din ang nagiging paglagapak. Mga demonyo kayo! Ako ba ang sinasabihan mo niyan? Baka nagkakalimutan tayo. Halimaw rin ang isa sa inyo. Huwag mong idamay si Kuya Alejandro dahil magkaiba kayo. Hindi siya halimaw na kagaya nyo. Ngunit hanggang saan? Ha? Hanggang saan niya mapipigilan ang paghahari ng dugong gabunan sa katawan na mayroon siya? O ano, napaisip kayo, no? Hindi ako kailanman yayakap sa mga bagay na pinaglalaban ninyo. Pero hanggang saan na, Alejandro? Hanggang saan mo kayang pigilan ang sarili mo sa paglasap ng laman ng tao? Hindi ka ba naiinggit sa amin? Ha? Wala akong dapat kainggitan. Hindi ko napansin ang gakidlat na bilis ng pinunong gabunan. Nakita ko na lang na nasa likuran na siya ng isang Amazona at saka walang kahirap-hirap na pinilipit ang liig ng babae, kaya nagimbal ang aking buong pagkatao. Mabilis na nagsilapitan ang mga alagad niya. Hindi ako nakagalaw nang magsimula silang atakihin ang katawan ng walang buhay na babae para lapain. Dinig sa aking kinatatayuan ang mga nababaling buto dulot ng marahas nilang paghila. Hindi mo ba nais tumikim, Alejandro? Pagmasdan mo ang sarap-sarap nilang wangis habang kumakain ng laman ng tao. Laman, purong laman ng tao na kinakampihan mo. Hindi ko sasayaran ng kahit na anong karahasan ang bibig ko. Tayo ang magkalahi, Alejandro. Tayo ang makakaintindi sa isa't isa. Hindi nyo kalahin si Kuya! Huwag niyong dungisan ang kanyang pangalan dahil hindi siya kailanman papanig sa kasamaan! Gusto kong makita kung hanggang saan. Hanggang saan ang pagtitiis mo, Alejandro? Napakatuso mong hayop kang demonyo ka! Akala nyo ba matatalo nyo ako? Mapapabagsak! Mula sa patong-patong ng mga halimaw ay lumitaw ang galit na si Mika. Madiin ang hawak niya sa kalasag na nagliliwanag na naging sanhi ng pag-atras ng mga halimaw. May bakas ng dugo ang hawak niyang sibat at kalasag. Kitang-kitang hindi na maayos ang kanyang postura.
May dugo ang kanyang braso at patuloy yun sa pagtulo. Sinimulan niyang humakbang papalapit sa mga halimaw. Bawat nakakaharap niya ay isang saksak mula sa matalim na sibat ang binibigay niya. Sa tadyang, sa leeg, maging sa katawan na umani ng malalakas na alulong at ungol mula sa mga halimaw. Hindi ako papayag na maulit ang nangyaring yon! Malapit na kayong maubos! Sa tingin mo ba ay ganun kadali ang bagay na yun? Mangarap kayo at baka matupad. Hindi pangarap yun dahil gagawin naming katotohanan ng bagay na yun. Uubusin namin ang lahi ninyo at sisiguraduhin na wala na kayong mabibiktima pa. Nawala ang mapaglarong ngisi ng halimaw. Mas dumilim ang kanyang mga mata nang mawala ang ekspresyon sa kanyang muka. Unti-unting lumaki ang kanyang katawan. Hindi rin halos maisara ang malaking bibig dahil sa mga gakutsilyong ngipin na meron siya. Ang mga kuko ay handa ng humiwa ng laman. Mas naging matingkad ang pagkaitim ng kanyang balat. Animoy hinahalikan ng liwanag ng buwan na naging dahilan ng bahagyang pagkinang nito. Naging mas alerto kaming lahat. Ang inaasahang pag-atake mula sa halimaw ay hindi na ibigay sa amin. Sumugod ang halimaw sa kinatatayuan ni Kuya Alejandro. Mabilis siyang nakailag sa pag-atake ng halimaw. Nang mga oras na yon ay para kaming nanunood ng labanan sa gitna ng kasamaan at kabutihan. Kitang-kita namin kung paanong magtagisan sila ng lakas at bilis. Ilang sandali pa ay nagliwanag ng husto ang katawan ni Kuya Alejandro na para bang kumukuha siya ng lakas sa bilog na buwan na tumatanglaw sa amin nung gabing yon. Hindi nyo kami matatalo sa ganitong paraan. Walang makakatalo sa lahi natin, Alejandro. Kaya naman pumanig ka na sa amin at huwag mo nang labanan ang gutom mo sa dugo. Hoy! Sa tingin mo ba ay ganun ang gagawin ko? Ha? Na basta ko nalang ibibigay sa inyo ang kagustuhan ninyo? Para ano? Para manalo! Para maghari sa mundo! Ha! Ayaw mo ba na maghari ang lahi natin sa oras na magtagumpay kami na gisingin ang ating Panginoon? At ano? Hayaang lamunin ng takot ang mga tao na wala namang ibang ginawa sa inyo? Na nais lang mamuhay ng mapayapa? Wala tayong ginagawang masama. Tayo ay kumakain lamang, katulad ng ginagawa nila araw-araw, katulad ng ginagawa nila sa mga hayop. Hindi ba at masakim sila? Araw-araw silang pumapatay ng mga hayop para kainin, samantalang ang lahi natin ay isang beses lang sa isang taon kumakain. Sabihin mo nga sa akin, sino ang mas gahaman at sino ang mas sakim? Isang malaking kabobohan ang pinaiiral mo, kaya manahimik ka na! Nasa totoo lang ako, babae. Sige nga, sabihin mo nga sa akin ngayon kung nagsisinungaling ako. Manahimik ka na! Hindi mo nasabi dahil batid mo na nagsasabi ako ng totoo. Na sa pagitan ng mga lahi natin, kami mga gabunan, kayo mga tao, mas sakim at ganid talaga kayo. Pangangailangan ng mga tao ang pagkain ng karne ng hayop. Nasa kultura na rin namin yon. At nasa aming paniniwala at kultura rin ang pagkain ng laman ninyo. Anong pinagkaiba natin? Manahimik ka na sabi! Kung aswang kami sa paningin ninyo dahil sa pagkain ng laman ng tao, aswang din ang tingin ng mga hayop sa inyo. Aswang din kayo! Itiko mo na nga yung bibig mo, Vicente. Ano? Batid mo na ba na hindi ako nagsisinungaling, Alejandro? Hindi ko na gustong madinigan tungkol sa bagay na yan. Manahimik ka na! Ayaw ninyo bang marinig ang katotohanan? Katotohanan lang naman ha? Masyado kayong bulag na akala ninyo talaga ay aping-api namin ang lahi ninyo. Kahit ganun din naman ang ginagawa ninyo sa mga hayop at iba pang mga lahi. Huwag kang magsalita na parang may pakialam ka sa mga hayop. Gayong maging sila ay inyong kinakain, hindi ba? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Uubusin ko ang mga alagad mo! Subukan mo kung kaya mong gawin. Lumaki ang ngisi ng pinunong gabunan nang hawakan niya ang kanyang kwintas at may binilong doon. Napaatras kami nang mula sa pagkakahandusay ay unti-unting nagtayuan ang mga halimaw na aming napatumba. Sabay-sabay na sumugod ang mga halimaw sa amin.
Mabilis kaming naging handa sa kanilang paglusob. Kahit na anong gawin ninyo, ay hindi nyo sila matatalo at mauubos. Ano pa bang aasahan namin sa katulad nyo? Hindi kayo marunong lumaban ng patas! Kayla, Mika, huwag niyong ubusin ang lakas ninyo sa pakikipagtalo sa halimaw. Tama! Hindi matutuwa ang mga alagad ko sa pagkain ng mga walang laban. Hindi nakakainganyo ang ganoon. Kung magpapatuloy ito, mauubos ang lakas natin nang hindi sila natatalo. Sa tingin ko, kailangan nating kunin yung kwintas na yun mula sa kanya. Tama. Ako nang bahala sa bagay na yun. Sigurado ka ba? Ako lang ang may kakayahan na makalapit sa kanya na maaaring hindi niya mapansin. Sa sandaling makuha kong kwintas, Saka tayo sabay-sabay na aatake. Tama. Yun lang ang tanging paraan para matapos ito. Hoy mga kaibigan! Ano pinag-usapan niyo dyan ha? Kung sino ang isasakripisyo ninyo at ang mauuna? Hindi kami kagaya ninyo na walang pagpapahalaga sa buhay, hangal! Ganun ba? Akala ko ay nais niyo na sumuko eh. Wala sa bukabularyo naming mga mandirigma ang sumuko sa kahit na anong laban. Kaya nga nakakatuwa kayo. Mga hangal na pinipilit lumaban kahit na alam na ang magiging katapusan. Habang nasa amin ang atensyon ng halimaw na pinuno, ay pansin na namin ang lihim na paggalaw ni Kuya Alejandro. Marahan at puno ng katahimikan ng kanyang pagkilos. Ilang sandali pa ay nakalapit na siya sa likuran ng halimaw na si Vicente. Sa isang iglap ay nahugot na niya ang kwintas na suot ng halimaw. Doon lang nabaling ang tingin ni Vicente sa kanya. Kitang-kita ang matinding galit sa kanyang muka. Muling umatake ang halimaw kay Kuya Alejandro. Naglaban ang dalawa. Napakabilis, napakaliksi, napakalakas. Nagsimula na rin kaming gumalaw. Sumugod na sa mga halimaw na ngayon ay unti-unti na rin kumikilos. Mariin ang hawak ko sa nagliliwanag na espada. Tumakbo ng matulin at walang habas na tinarak ang aking espada sa mga nakakasalubong na gabunan. Siniguro kong matalim at babaon ang bawat pag-atake ko. Nagsimula na rin gumalaw si Tio Roy gamit ang kanyang sibat. Sa bawat hagis ng sibat ay tumatama yun sa mga halimaw na inaasinta niya. Samantala, nakita ko ang matinding labanan ng itim at puting gabunan. Mabuti pa, tapusin na natin ang bagay na to. Hayop ka! Traidor ka ng lahi! Hindi ako traidor! Kahihiyan ka sa lahi ng mga gabunan! Kailanman, hindi ako papanig sa inyo kahit na anong mangyari. Kayla, bilisan ninyo! Tapusin nyo na ang bagay na to! Handa! Sugod! Wala tayong ititira! Ubusin natin silang lahat! Wala nang halimaw ang makakapang-atake! At walang bubuhay sa Panginoon na tinutukoy nyo! Mamatay man ako ay hindi mauubos ang mga aswang na magbabalak na gisingin ang aming Panginoon. Na hindi namin hahayaang mangyari! Sabay-sabay ang aming naging paghakbang papalapit sa pinunong gabunan. Si Kuya Alejandro ay nagmistulang lumutang. Kasabay noon ay ang pag-ulan ng mga punyal na mula sa tulong ng kanyang ina. Tuluyang nalagas ang mga alagad at tanging sigaw at ungol na lang ang huli nilang nagawa. Mabilis kaming nakalapit kay Vicente. Mariin ang hawak sa bawat sandata bago sabay-sabay na itinarak sa katawan. Unang tumama sa ulo niya ang sibat na hinagis ni Tio Roy. Pagkatapos nun, sabay-sabay na tumama sa iba't ibang parte ng katawan niya ang aming mga sandata. Dala ng panghihina, tuluyan na siyang napaluhod. Bakas pa rin ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi naramdaman ni Vicente ang presensya ni Kuya Alejandro sa kanyang likuran. Kaya naman isang pihit ang ginawa ni Kuya sa leeg ni Vicente na tuluyang nagpabagsak sa katawan ng malaking itim na gabunan. Ilang minuto kaming natahimik matapos bumagsak ang halimaw hanggang sa naramdaman ko ang mga bisig ni Tio na nakayakap sa akin. Natapos din. Oo, ligtas na tayo. Wala nang manggugulo. Talaga bang tapos na? Wala nang magtatangka sa inyo. Sisiguraduhin ko yan. Alejandro, maraming salamat, kaibigan. Tungkulin ko ang bagay na yun, Roy. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero
niligtas mo kami. Oo, dahil nangako ako at kailanman hindi ako bumabali sa pangako ko. Maraming salamat sa tulong mo. Masayang masaya akong makatulong. Hukom, ilang araw pa kaming nanatili sa lugar ng mga Amazona upang magpahinga at magpagaling. Pinasalamatan namin ang bawat isa sa tulong na hindi namin ipinagkait. Pagkatapos ay tinahak na namin ang pagbaba ng kabundukan habang hinahatid kami ng tanaw ng mga bago naming kaibigan. Mga kaibigan naming kapwa lumaban at pareho ng pinagdaanan laban sa mga aswang na puno ng kasakiman. Lalo namang naging matibay ang pagkakaibigan ni Tio Roy at Kuya Alejandro at mas dumalas ang pagbisita niya sa bahay namin. Na paminsan-minsan na ikinaiinis talaga ni Tio, kaya nauuwi sa pagtataboy sa kanya. Napapangiti na lang ako kapag nagbabangayan ang magkaibigan. Mula nang nalaman kong isang gabunan si Kuya Alejandro na may lahing diwata, saka ko lang nalaman kung bakit hindi siya tumatanda. Ang layo kasi ng agwat ng itsura nila ng tiyo ko. Pero ako, napakasaya ko na nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan na alam kong ipagtatanggol ako at hindi ako iiwan.